Bilisan mo! Sigaw ni Ricardo Morales habang tumama ang kanyang bota sa likod ni Marco Rivas, dahilan para bumagsak nang nakadapa ang 42 taong gulang na janitor sa madulas na sahig ng gym. Nabitawan ni Marco ang mop na dumulas palayo, habang 20 mayayamang estudyante ng Iron Forge Academy ang napatigil, nakatingin na may gulat. Siguro kung mas ginugol mo ang oras sa paglilinis kaysa sa pagtitig sa mga tunay na mandirigma, hindi magiging marumi ang mga banig na to, pang-uuyam ni Ricardo, tinatapakan si Marco na para bang wala itong halaga. Dahan-dahang tumayo si Marco, basang-basa ang kanyang uniforme sa maruming tubig sa ilalim. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa mas malalim na damdamin na muling ginising ni Ricardo nang hindi niya namamalayan. Nagkatinginan ang mga batang nagsasanay, nag-aalangan kung ano ang kanilang nasasaksihan. Mabilis na umiwas ng tingin si Sara Martinez, ang manager ng gym. Ngunit si Marco ay hindi. Sa kanyang mga mata ay may bagay na hindi kayang unawain ni Ricardo. Mga dekada ng pinaghirapang kasanayan at nakatagong lakas, isang tingin na kayang tapusin ang paghahari ni Ricardo sa loob lamang ng 10 segundo. Hindi alintana ni Ricardo, sinipa niya ang timba ng mop, nagkalat ang maruming tubig sa mga binti ni Marco. Ayan, may totoong kalat ka ng lilinisin, ngisi ni Ricardo. Naranasan mo na bang maliitin ng todo na nakalimutan ng iba na maaari ka palang maging delikado? Sa loob ng 3 taon, naging anino lamang si Marco Rivas. Gabi-gabi, 6:00 ng eksakto, pumapasok siya sa likurang pinto ng Iron Forge Academy kasama ang kariton ng janitor, nagtatago sa likod ng magagarang makina at mga nakakatawang motivational poster sa dingding. Napakalaki ng gym, 8,000 square feet ng marangyang pasilidad sa Phoenix, may malalaking bintana na nakatanaw sa mamahaling lugar ng Scottsdale. Lahat ay kumikislap sa chrome at itim mula sa high-end na kulungan ng octagon hanggang sa mahabang hanay ng punching bags na parang mga bantay na yari sa balat. Bawat sulok ay sigaw ng kayamanan at kapangyarihan. Halos 1/4 nito ay pagmamay-ari ni Ricardo Morales. Sa edad na 35, sumikat siya bilang trainer ng mga tech mogul, profesional na atleta at mga sikat sa social media. Puno ang kanyang Instagram ng mga malulupit na video ng knockout at matatapang na captions tungkol sa alpha lifestyle. Hindi man siya tuluyang nakapasok sa mundo ng profesional na laban, naging bituin siya sa mundo ng mga amateur. Ngunit may kahinaan ang kanyang imperyo, isang bagay na hindi pa niya natutuklasan. Tahimik na ipinagpatuloy ni Marco ang kanyang trabaho, nagtatapon ng basura at naglilinis ng mga makina habang nagpapatugtog ang mga highlight sa lobby screens. Pinanood niya ang bawat eksena ng may matinding atensyon. Napapansin ang bawat maling galaw, bawat sablay na teknik at bawat payo ni Ricardo na sinusunod ng kanyang mga kliyente nang walang tanong. Hindi alam ni Ricardo na may nakatabing pares ng Golden Gloves si Marco sa isang lumang storage locker sa kabilang bahagi ng lungsod. May 20 taong karanasan si Marco sa boxing, hand-to-hand combat mula sa serbisyo militar at iba't ibang martial arts. Nung una, ang laban ng kanyang buhay. Ngayon, nagtatrabaho siya ng 10 oras ng gabi para sa $12 kada oras upang mapakain ang kanyang 16 na taong gulang na anak na si Elena. Sa kanilang maliit na apartment, 15 minuto ang layo, naghihintay si Elena gabi-gabi, nakalatag ang mga assignment sa mesa, umaasang makakauwi agad ang kanyang ama. Matagal nang hindi nagtatanong si Elena kung bakit ganoon kababa ang sahod ng kanyang ama. Matapos masaksihan ang hirap ng sakit ng kanyang ina at ang bundok ng gastusing iniwan nito, natutunan niyang ang buhay ay hindi laging may kasamang paliwanag.
Samantala, si Coach Rodriguez, ang veteranong trainer ng gym, ay nakapansin ng kakaiba. Napansin niyang kusa ang pagtayo ni Marco habang pinapanood ang grappling drills at ang mga kamay nito ay lumalagay sa perpektong guard stance kahit na nagbubura lamang siya ng mga bakas sa salamin. Sa kanyang 25 taon bilang trainer, alam ni Rodriguez ang kanyang nakikita, hindi iyon basta-bastang kilos, memorya ng kalamnan iyon at hindi nagsisinungaling. Sa opisina sa itaas, may nakatagong drawer si Sara Martinez na puno ng reklamo, mga formal na report tungkol sa asal ni Ricardo na hindi kailanman nailabas. Sa loob ng 2 taon, 3 empleyado ang umalis. Pare-pareho ang dahilan, isang lason na kapaligiran, ngunit nanatili si Marco. Nanatili siya dahil wala siyang ibang pagpipilian. Nakasalalay si Elena sa sahod na iyon, kaya tiniis niya ang mga insulto, mga tingin at araw-araw na kawalang galang. Sinisip-sip ang kalupitan ni Ricardo na parang veteranong boksingerong sanay tumanggap ng suntok sa tadyang nang hindi bumabagsak. Ang paboritong alaga ni Ricardo ay si Brandon Collins, isang 21 taong gulang na college wrestler na binabayaran ng kanyang mayamang ama para sa personal na training. May likas na potensyal si Brandon, ngunit wala siyang depensa, isang problema na hindi pinansin ni Ricardo. Marahil dahil kulang din siya sa fundamental na kaalaman. Gabi-gabi, tahimik na pinapanood ni Marco habang tinuturuan ni Ricardo si Brandon ng maling drills, pangit na footwork at mapanganib na depensa na maaaring magdulot ng matinding pinsala sa totoong laban. Minsan gusto sanang itama ni Marco, ngunit nakabaon ang pagnanais na iyon sa mas mabigat na katotohanan. Ang pagsalungat kay Ricardo Morales ay maaaring sumira sa tanging seguridad na natitira para sa kanya at kay Elena. Gayunman, sa katahimikan ng madaling araw, kapag wala ng tao at mga CCTV lamang ang saksi, inaalis ni Marco ang takot. Mag-isa sa harap ng salamin, muling bumabalik ang kanyang dating ritmo, nagbubuga ng matitinding suntok sa hangin, sunod-sunod na kombinasyong dumadaloy na parang nakaukit na sa kanyang kalamnan. Sa mga sandaling iyon, naaalala ni Marco Rivas ang katotohanan. Delikado pa rin siya at si Ricardo, hindi pa niya iyon natutuklasan. Alas 6:45 ng gabi, muling pumasok si Brandon Collins sa Iron Forge Academy, hawak ang namamagang mata at sugatang pagmamataas. Kakagaling lang niya sa isang amateur tournament kung saan siya'y napahiya. Talo agad sa unang round ng isang kalabang halos kalahati lang ng kanyang laki. Tinulog gamit ang simpleng rear naked choke. Ang mismong galaw na itinuturo ni Ricardo na depensahan. Ngunit mali ang porma. Hindi ikaw ang may kasalanan dito, maring sabi ni Ricardo, paikot-ikot sa harap ng salamin na parang hayop na nakakulong. Madumi ang laro ng mga kalye. Hindi sila sumusunod sa teknik na ginagamit natin dito. Ilang talampakan ng layo, nagmumop si Marco malapit sa rack ng mga kagamitan. Naninigas ang kanyang mga kamao sa pagkakahawak. Alam na niya ang mangyayari. Sa loob ng ilang buwan, pinanood niyang paulit-ulit ituro ni Ricardo kay Brandon ang parehong walang saysay na depensa, nakataas ang baba, masyadong bukas ang mga braso, iniwan ang leeg na parang imbitasyon. Ang problema, patuloy ni Ricardo, tumataas ang tono ng boses sa inis, ay galing sa mga kalyang gym ang mga taong ito. Wala silang pakialam sa disiplina, wala silang respeto. Basta lang sila sumusuntok ng padalos-dalos at umaasang tatama. Hindi iyon tunay na martial arts. Malakas ang boses ni Ricardo sa buong gym. Malungkot na tumango si Brandon, nilulunok ang dahilan na parang katotohanan. Nanigas ang panga ni Marco habang dahan-dahang lumapit sa mga heavy bag, kunwari naglilinis. Kaya laging panalo ang tamang teknik laban sa hilaw na lakas. Ipinahayag ni Ricardo, ipinapakita muli ang parehong mali na depensa sa rear naked choke na naging dahilan ng pagkatalo ni Brandon. Tingnan niyo kung paanong nakataas ang baba ko at nakabuka ang mga braso.
ito ang tamang porma. Hindi, mahina at di sinasadyang sabi ni Marco, lumabas na parang kusa. Napatigil si Ricardo sa gitna ng kilos, dahan-dahang lumingon. Ano ang sinabi mo? Malakas ang ugong ng aircon sa biglang katahimikan. Naisip ni Marco na nakatutok na lahat ng mata sa kanya, si Brandon, ang mga estudyante, at si Sarah Martinez sa front desk. Lumampas na siya sa hangganang hindi dapat tawirin. Wala sir, pasensya na yumuko siya muli sa mop, ngunit hindi papayag si Ricardo na matapos yon ng ganun lang. Aba, sige, tuloy mo. Wika ni Ricardo, puno ng pangungutya ang tono. Gusto na raw ng janitor magturo ng teknik. Akala mo ba sapat na ang pagtulak ng mop para sanayin ng mga kampeon? Lumapit si Ricardo. Mabigat ang presensya. Nakatingin si Marco sa sahig, pero parang latigo ang boses ni Ricardo. Tinanong kita, sinusubukan mo bang itama ang itinuro ko? Nag-umpisa ng magsilapit ang mga estudyante, naaakit sa tensyon na parang mga pating sa dugo. Magkahalong hiya at kalituhan ang nasa mukha ni Brandon. Mula sa counter, nakahanda ang kamay ni Sarah Martinez sa telepono. Alam niya na ang ganitong klasing pagtindi ng sitwasyon. Sagutin mo ako kapag kinakausap kita, sigaw ni Ricardo. Sa wakas, itinaas ni Marco ang kanyang ulo, diretso at matatag ang mga mata. Mali ang tinuturo mo, mahinahong sagot niya. Yung depensang iyan ang magpapapinsala sa kanya. Nagbulungan ang mga estudyante na mula ang mukha ni Ricardo halong hiya at galit. Nilantad siya sa harap ng kanyang mga kliyenteng nagbabayad, mga taong pumunta sa Iron Forge para makita siyang hindi matitinag. Mali? Mapait na tawa ni Ricardo, walang bahid ng saya. 20 taon na akong nagsasanay at iniisip mong mas marunong ka pa. Alam kong ang pagtataas ng baba habang nasa choke ay parang paglagay ng sarili sa kapahamakan. Mariing tugon ni Marco, kalmado ngunit matibay ang boses. Nag-iba ang ekspresyon ng mga estudyante, nabasag ang tiwala nila kay Ricardo. Kailangan niyang durugin ang hamon na iyon agad. Sige, singhal ni Ricardo, itinuro ang mabibigat na bag. Ipakita mo ang sinasabi mong eksperto ka, demonstrate mo ang tamang paraan. Umiling si Marco, kakalinis ko lang dito. Utos ko to, ipakita mo. Maliban na lang kung inaamin mong wala kang alam. Nakahanda na ang patibong. Kung tatanggi, mukhang duwag. Kung susunod, mabubunyag ang totoo. Lumingon si Marco sa paligid ng gym, nakita ang litong mukha ni Brandon, ang balisang mga mata ni Sarah, at ang mga estudyanteng hawak ang kanilang mga telepono. Lumapit siya sa mabibigat na bag at ibinagsak ang mop sa sahig. Ang sumunod na nangyari ay nagbago ng lahat. Pinakawalan ni Marco ang unang kombinasyon ng may likidong galaw, isang perpektong jab, cross at hook na tumama sa 100-pound heavy bag ng sobrang lakas, kaya't napaatras ito halos 3 talampakan. Umalog ang mga kadena sa taas, malinis, balansyado at kontrolado ang bawat kilos. Isang halimbawa ng perpektong teknik. Ang ikalawang kombinasyon ay parang kulog, halos mabunot ang bag sa pagkakakabit. Tumahimik ang buong gym. Walang salita, walang hininga. Nakapako si Ricardo, gulat, bahagyang nakabukas ang bibig. Nanlaki ang mga mata ni Brandon, ito ang itsura ng isang tunay na mandirigma. Agad na umatras si Marco, umaasang mababawi ang ginawa. Ngunit huli na, mula sa pula, naging kulay ubing malalim ang mukha ni Ricardo, nilamon ng hiya at matinding galit. Huwag mo na akong ipahiya ulit sa sarili kong gym, mariin niyang bulong, puno ng poot. O mawawalan ka ng trabaho. Ngunit pareho nilang alam na tapos na ang lahat. Nasaksihan ng mga estudyante ang katotohanang gumiba sa imahe ni Ricardo. Ang janitor, tahimik, hindi pinapansin, mababa ang sahod, ay naglantad ng katotohanang hindi na kayang itanggi. Mas marami ang alam ni Marco Rivas tungkol sa pakikipaglaban kaysa sa taong binabayaran nilang maging guro.
Gabing yon, hindi nakatulog si Ricardo. Ilang oras siyang naghanap ng lahat ng record online. Pagsikat ng araw, may natuklasan siya. Mga piraso ng buhay na hindi niya inasahan. Mga resulta ng amateur boxing matches. Tala ng serbisyo militar at lumang pahayagan na may larawan ng isang batang Golden Gloves champion na kahawig ng kanyang janitor. Sa halip na tanggapin ang katotohanan, pinairal ni Ricardo ang kanyang ego. Hindi siya umurong, lumaban siya pabalik. Nagsimula ang unang linggo ng paghihiganti sa maliliit ngunit planadong paraan. Ipinag-utos ni Ricardo na gawin ang paglilinis sa pinakaabala na oras ng araw. Pinipilit si Marco na magmop habang may mga sparring match na nagaganap sa paligid niya. Pawis, dugo at putik ang bumabagsak sa bagong linis na banig at naroon si Ricardo, nakatayo, nakahalukip-kip, nanonood na may mapanuksong ngiti. Ingat sa gamit na yan, malakas niyang sinasabi, sapat ang lason sa kanyang tinig para gawing hindi komportable ang lahat, ngunit hindi sapat para ireklamo ng formal. Ang salitang janitor na binibigkas ng may pangahamak ang naging paborito niyang paalala kay Marco kung nasaan ang kanyang lugar. Mula sa front desk, pinagmamasdan ni Sara Martinez ang lahat. Isinusulat niya ang mga detalye, nagdarasal na hindi niya kakailanganing isumite ang mga iyon, ngunit ayaw niyang ipagsawalang bahala ang kanyang nasasaksihan. Tiniis ni Marco ang lahat na parang isang taong nakaranas na ng mas matindi. Nakayuko lang siya dahil wala siyang puwang para sa yabang, hindi habang kailangan ni Elena ng damit para sa eskwela. Hindi habang malapit na ang bayad sa renta sa loob ng 10 araw. Hindi nakakapagbayad ng bayarin ang pride. Katahimikan ang naging kanyang kalasag. Ngunit gusto ni Ricardo ng higit pa sa tahimik na pagpapasakop. Gusto niya ng ganap na pamumuno. Tuwing umaga dumarating si Ricardo bago magbukas ang gym para lang questionin ang trabaho ni Marco. Tititig siya sa salamin ng ilang segundo tapos tuturo sa isang bahid na halos hindi makita. May guhit dito, sasabihin niya. Ulitin mo. Nililinis ni Marco ang parehong salamin o makina ng 3 beses sunod-sunod habang bantay na bantay ang mga mata ni Ricardo. Naging ritual ng kahihiyan iyon, inuulit araw-araw. Sinisiguro rin ni Ricardo na sabay ang kanyang mga bathroom break sa shift ni Marco para lang makapagsingit ng mga panibagong insulto. Paalala na kilalanin ang lugar mo at tanggapin ang realidad. Unti-unting lumayo ang ibang trainers ng gym. Ayaw nilang madamay o masaksihan pa ang malinaw na dahan-dahang pagdurog sa dignidad ng isang tao. Pagsapit ng 2 linggo, nag-iba si Ricardo ng taktika. Naging psikolohikal ito. Sinimulan niyang ipakalat ang mga lumang balitang nahukay niya. Ibinabahagi sa pinakamalalapit niyang kakampi sa gym. Ngunit sa halip na respeto, binago niya ang kwento. Alam niyo ba na minsang inakala ng janitor na isa siyang fighter? Malakas na sabi ni Ricardo sa isang group class, sinisiguro niyang maririnig ni Marco. Golden Gloves o kung anuman, pero alam na natin kung saan siya napunta. Nagkibit si Brandon Collins. Simula ng insidente sa heavy bag, matamang nagmamasid na siya. Ang nakikita niya kay Marco, ang paraan ng pagtayo habang nanonood ng drills, ang kusang pagposisyon ng mga kamay sa mahigpit na guard stance, ay isang bagay na hindi pa rin nakikita ni Ricardo. Hindi nagkukunwari si Marco. Alam niya ang kanyang ginagawa. Samantala nagbago rin ang online presence ni Ricardo. Napuno ang kanyang social media ng mga banat na palihim, mga pulidong larawan ng elite training environment ng gym na laging may kasamang larawan ni Marco sa background, nakayuko, naglilinis. Matatalim ang mga caption, alamin ang iyong papel. Manatiling mapagpakumbaba. Tuwang-tuwa ang kanyang mga followers. Kumalat ang mga meme tungkol sa mga janitor na may malaking pangarap tungkol sa agwat ng pantasya at realidad. Para kay Ricardo, hindi iyon pambubuli, iyon ay kontrol.
Nakasalalay ang buong pagkakakilanlan niya sa pagiging pinuno ng Iron Forge Academy. Kailangan maniwala ang bawat bagong estudyante na siya ang eksperto, ang leader, ang pinakamahusay. Ang isang janitor na kumikilos na parang totoong mandirigma ay banta sa lahat ng iyon. Kaya lalo pang tumindi ang mga atake. Itinutulak ni Ricardo ang mga kagamitan sa daan ni Marco ng kunwari aksidente, pinapahirapan siyang magtrabaho. Pinapalakas niya ang boses sa gitna ng matitinding training session, sakto sa oras na malapit si Marco, para lumikha ng ingay at kalituhan. Hinihikayat pa niya ang mga estudyante na magbiro, parang magaang sa pandinig pero masakit sa konteksto. Akala niyo ba may title aspirations ang janitor? Tawa nila, laging sapat para marinig ni Marco. Hindi siya nagre-react, patuloy lang siyang nagtatrabaho. Pagkaraan, mas pinalala pa ito ni Ricardo. Ginamit niya si Marco sa live demonstrations. Tingnan niyo kung paano lumalayo ang tunay na mandirigma, sabi niya, itinutulak si Marco sa harap ng klase habang nagtuturo ng teknik. May mga taong akala nila kung tititig lang sila ng matagal, magiging eksperto na sila. Mahinang natawa ang mga estudyante, hindi sigurado kung sasang-ayon o mananahimik. Tahimik lang na tumatayo si Marco, tinatanggap lahat, wala pa ring sinasabi. Sa ikatlong linggo, halos naabot na ni Ricardo ang maingat niyang inihahandang sandali, ang huling pagsubok. Marco, hawakan mo ang pads para sa demo na ito, utos ni Ricardo sa gitna ng isang klase na puno ng tao. Hindi ito tanong, isang utos. Napatingin si Marco mula sa inaayos niyang gamit. Hindi ako kwalipikado para dyan, sir. Sigurado ka naman sa sarili mo nung isang linggo. Mabilis na tugon ni Ricardo. Hawakan mo. May halatang pag-aalangan si Marco ng buhati ng focus mitts. Sa paligid, 20 estudyante ang bumuo ng maluwag na bilog, sabik na manood. Nagsimula si Ricardo sa mga simpleng kombinasyon, magagaan na jab at cross, tila nagyayabang. Ngunit hindi nagtagal, bumigat at bumilis ang kanyang mga suntok, sinusubok kung hanggang saan kakayanin ni Marco nang hindi matitinag. Tingnan niyo kung paanong inaangkop ng isang tunay na mandirigma ang lakas niya sa bawat sitwasyon. Mapangahas na sabi ni Ricardo habang sunod-sunod na pinupukpok ang pads. Tahimik lang si Marco, tinatanggap ang bawat suntok na walang ekspresyon. Ang kanyang disiplinang militar ang nagpapanatiling walang mababasa sa kanyang mukha. Kahit nagsisimula ng magliyab ang kanyang mga braso sa sakit, pero hindi pa tapos si Ricardo. Sinadya niyang mintisan ang mga pads, hinahayaang dumampi ang mga suntok sa balikat at bisig ni Marco. Oops! Sabi niya na may pekeng ngiti. Kailangan mong pagtrabahuhan ang reflexes mo. Isang suntok ang tumama ng direkta sa kaliwang balikat ni Marco, isang lumang pinsala mula sa militar. Kumalat ang kirot pababa sa kanyang braso na parang kidlat. Nabitiwan niya ang pads at kusa niyang pinisil ang kanyang kanang kamao. Halos makabawi ng suntok bago niya pilit binuksan ang kamay at umatras. Tama yan, sigaw ni Ricardo habang papalayo si Marco. Lumakad ka lang palayo gaya ng lagi mong ginagawa. At least alam mo kung nasaan ang lugar mo. Ngunit hindi pa siya tapos. Nang sumunod na weekend, gumawa si Ricardo ng pinakamapanganib niyang hakbang. Lumabas sa Instagram niya ang isang clip mula sa security footage ng gym, ang demonstrasyon ni Marco sa heavy bag. Nakasaad sa caption, kapag inisip ng janitor na marunong siyang lumaban, $, know your place, $, humility, $, Iron Forge. Sumabog ang video sa loob lamang ng ilang oras. Daan-daan ang libo ng nanood, sunod-sunod ang mga komento. Karamihan ay malupit, mapanukso at eksakto ang hinangad ni Ricardo. Dumikit ka na lang sa walis, sabi ng isa, tinangkilik ng 12 ng likes. Akala ng janitor siya si Rocky, biro ng isa pa. Nung lingguhang iyon, natagpuan ni Elena ang video. Pagpasok ni Marco sa kanyang kwarto, nadatnan niya ang anak na umiiyak, nakayakap sa telepono, nakakulubot sa kama.
Binabasa niya ang malulupit na komento, bawat insulto, bawat salitang idinisenyong saktan siya. Dad, bakit hindi ka lumalaban para sa sarili mo? Mahina niyang bulong. Walang maisagot si Marco na hindi lalo siyang makakasakit. Kinabukasan ng gabi, nadatnan siya ni Coach Rodriguez na mag-isa sa supply closet, nakaupo sa sahig sa pagitan ng mga panlinis. Nakayuko ang ulo sa kanyang mga kamay. Napanood ko ang video, mahinahong sabi ni Rodriguez. Hindi tumingin si Marco. Hindi ko kayang mawala ang trabahong ito, sagot niya. Wawasakin ka niya kung hahayaan mong magpatuloy ito, tugon ni Rodriguez. Kailangan mong lumaban. Hindi ko kaya, mahina ang tinig ni Marco. Magka-college na si Elena sa susunod na taon. Kailangan niya, plano ka na niyang tanggalin, putol ni Rodriguez. Narinig kong sinabi niya kay Sarah na naghahanap na siya ng papalit. Sa wakas, itinaas ni Marco ang kanyang ulo. At unang beses, nakita ni Rodriguez ang kakaibang bagay sa kanyang mga mata. Isang malamig, matalim na titig, isang kapangyarihan, isang panganib. Alas 2:17 ng madaling araw, matagal nang wala ang mga tao at tahimik ang bawat sulok ng gym, tumigil na si Marco sa pagpapanggap. Matagal nang naka-clock out ang mga huling empleyado. Nakatayo siya mag-isa sa ilalim ng matitinding ilaw ng gym, napapaligiran ng mga bakanteng training stations at naiwanang pawis. Lumapit siya sa heavy bag, ang parehong bag na hindi sinasadyang naglantad sa kanya 3 linggo na ang nakalipas. Iniwan niya ang cleaning cart sa tabi ng dingding. Mula sa ilalim ng mga papel na tuwalya, kinuha niya ang lumang hand wraps, balat na pinakinis ng mga taon ng paggamit. Iyon lang ang tanging bahagi ng kanyang nakaraan na hindi niya kayang itapon. Tahimik niyang binalot ang kanyang mga kamay at sinimula ng unang kombinasyon, jab, cross, hook, uppercut. Bawat suntok ay tumpak, marahas at parang operasyon. Umuugoy ang bag na parang pendulo sa lakas. Kung may pro trainer na nakakita, mapapatigil ito sa paghanga. Pero may isang taong nakakita, si Coach Rodriguez. Bumalik siya para sa nakalimutang susi ng sasakyan at mula sa pintuan, nasaksihan niya ang bagay na nagpahinto sa kanya. Hindi basta suntok ang ginagawa ni Marco Rivas. Ipinapakita niya ang pagiging bihasa, 20 taong kaalaman sa bawat galaw, eksakto ang bawat hakbang, kusang lumilitaw ang depensa, perpekto ang timing. Isa itong taong minsang lumaban sa pinakamataas na antas. Tahimik na pumasok si Rodriguez, hawak pa rin ang mga susi at pinanood si Marco habang dumadaan sa grappling movements laban sa isang di nakikitang kalaban. Bawat lipat, bawat pivot, bawat takedown ay eksaktong isinagawa. Isang sining. Putang ina, mahina niyang bulong. Tumigil si Marco na huli sa gitna ng kilos. Ilang sandali nakatayo lang ang dalawa sa malamlam na liwanag ng overhead lights. Gaano katagal? Bulong ni Rodriguez. Golden Gloves Regional Champion, sagot ni Marco. 2003 hanggang 2007. Pagkatapos, 8 taon nagturo ng military hand-to-hand. 15 taon na akong nagsasanay ng MMA sa kabuuan. Dahan-dahang umiling si Rodriguez, bakas ang paghanga sa kanyang mukha. 3 taon nang nagtuturo si Ricardo Morales ng maling teknik sa mga kliyente na nagbabayad. Mariin niyang sabi, gaano ka nakatagal na pinapanood siyang nakakalusot? Gabi-gabi, sagot ni Marco. Mabigat ang tinig niya, puno ng mga taong itinago sa katahimikan. Basura ang guard niya. Ang mga kombinasyon niya ay may butas na pwedeng magpahamak o makapatay pa sa totoong laban. Pero kailangan ko ang trabahong ito. Hindi na ngayon. Matigas na ang tinig ni Rodriguez at seryoso ang kanyang mukha. Narinig kong kausap niya si Sarah ngayong araw. Nagseset na siya ng mga interview para palitan ka sa susunod na linggo. Parang tinamaan ng suntok sa dibdib si Marco. Ang diskarte niya, manahimik, magtiis, mabuhay, unti-unting guguho, gaano man siya nagsakripisyo. 3 taon ng paglunok ng pride, pagtitiis sa katahimikan at pagiging halos di makita at nauwi lang iyon sa wala.
May isa pa, dagdag ni Rodriguez. Nagbukas ng investigasyon ang may-ari ng gym laban kay Ricardo. Sobra na ang mga reklamo mula sa staff at estudyante. Matagal nang nagdodokumento si Sara. Gumagawa siya ng kaso. Sumandal si Marco sa heavy bag, mabigat ang bigat na pasan. 6 na buwan na lang at deadline na ng college applications ni Elena. Halos bulong niyang sabi, "Hindi ko kayang mawalan ng trabaho." "Kung ganon makinig ka," sabi ni Rodriguez, lumapit. Hindi lang pagtanggal ang plano niya, sisirain ka niya. Narinig ko siyang kausap sa telepono, gusto niyang tapusin ito ng tuluyan. Hindi lang trabaho mo ang target niya, gusto niyang wasakin ang pangalan mo para hindi ka na makapagtrabaho ulit. Tumigil sandali si Rodriguez, pinili ang mga susunod na salita. "Pero paano kung baligtarin natin? Paano kung tigilan mong maging target niya at ikaw ang siyang gumupo sa kanya? Ilantad ang tunay niyang pagkatao." Tumingala si Marco at sa mga mata ni Rodriguez ay may nakita siyang matagal na niyang hindi nakita. Hindi awa, hindi pag-aalala, kundi respeto. Tunay at pinaghirapang respeto. "Ano ang ibig mong sabihin?" Isang hamon, totoo. Tawagin mo siyang lumaban, mandirigma laban sa mandirigma. Harapin kanya sa ring. Wala siyang matatakbuhan, wala siyang titulo na pagtataguan. Umiling si Marco. Hindi siya papayag. Papayag siya kung gawin mong publiko. Buo ang pagkatao niya sa pagiging pinakamalakas na lalaki sa silid. Kung hahamunin mo siya sa harap ng kanyang mga followers, sa harap ng kanyang mga estudyante, hindi siya papayag na umatras ang ego niya. Kinuha ni Rodriguez ang kanyang telepono at ipinakita kay Marco ang pinakabagong post ni Ricardo sa Instagram. Isa pang mapahiya na video mula sa security footage. May caption na, "May mga taong hindi matanggap ang kanilang limitasyon." "Sumagot ka rito," sabi ni Rodriguez. "Hamunin mo siya sa comments. Gawin mong tungkol sa dangal, sa dignidad. Hamunin mo siyang patunayan na hindi siya duwag." Nakatitig si Marco sa screen, binabasa ang mga umaagos na mapanlait at mapanirang komento. Sumagi sa isip niya ang luhaang mukha ni Elena noong gabing napanood nito ang unang video. "Paano kung matalo ako?" mahina niyang tanong. "Hinding-hindi," sagot ni Rodriguez na may tahimik na pananalig. 3 dekada na akong nagtitrain ng fighters. Si Ricardo, isang amateur lang na marunong mag-market. Ikaw, isang profesional na nagpipigil dahil sa integridad. Hindi ka lang sanay, delikado ka. Dahan-dahang muling binalot ni Marco ang kanyang mga kamay. Bawat ikot ng lumang leather ay nagbabalik sa taong minsan siyang naging. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niyang siya ulit iyon. "Ano mismo ang gusto mong gawin ko?" 3:47 ng madaling araw, isang bagong komento ang lumabas sa post ni Ricardo sa Instagram. "Gusto mo bang ayusin ito bilang mga lalaki? Hinahamon kitang lumaban sa ring. Isang laban. Ang panalo ay mananatili. Ang talo ay aalis sa Iron Forge. Maliban na lang, syempre, kung natatakot kang may totoong lalaban sa'yo." Marco Rivas. Pagsapit ng umaga, sumabog ang post. Daan-daang likes, sagot at tags ang dumagsa. Sumikat ang pangalan ni Ricardo sa mga lokal na fight circles. Naghihintay ang lahat ng sagot. Nang dumating si Ricardo sa Iron Forge noong Martes ng hapon, sinalubong siya ng gym na puno ng bulungan. Nag-uusap ang mga estudyante, nag-aapoy ang mga forum, kahit ang mga lokal na MMA blogs ay nag-uulat na. "Totoo bang lalabanan mo ang janitor?" tanong ni Brandon, hindi nangungutya, kundi totoo ang pag-usisa. Ang pride ni Ricardo ang sumagot para sa kanya. Ang pag-atras ay sisira sa kanyang imahe, pero ang panalo, iyon ang magpapatibay sa kanyang reputasyon magpakailanman. Noong Biyernes, pagkatapos ng closing hours, ginawa itong opisyal ni Ricardo sa harap ng punong-puno na gym. Dahil gusto raw ni Marco na ipahiya ang sarili niya sa publiko, anunsyo niya, "Ibibigay ko sa kanya ang pagkakataong iyon." Kumalat ang balita na parang apoy. Pagsapit ng Miyerkules, binaha ng tawag ang gym. Mga blogger, amateur fighters, influencers, lahat gusto makita ang laban. Kinailangan ni Sara Martinez na gumawa ng reservation list.
Mahigit 200 tao ang pumirma para personal na masaksihan ang laban. Nagpakabusi si Ricardo sa buong linggo ng training, mas tutok kaysa sa mga nakaraang taon. Puno ang kanyang Instagram ng mga video ng brutal na workout at mga caption gaya ng handa ng magturo ng matinding leksyon. Reality check paparating. Si Marco naman, tahimik na nagsanay, palihim. Bawat umaga ng linggong iyon, maagang pumapasok si Rodriguez para buksan ang gym at palagi siyang namamangha. Kumilos si Marco nang may eksaktong galaw, bawat kombinasyon ay kontrolado na parang operasyon. Perpekto ang footwork, matalas ang depensa at ipinakita ng kanyang kondisyon ang isang simpleng katotohanan. Hindi talaga siya tumigil sa pag-iensayo. Pagsapit ng Biyernes ng gabi, nagbago ang Iron Forge Academy, parang naging isang coliseum imbes na gym. Nakataas ang mga telepono sa lahat ng direksyon. Naka-livestream ang laban para sa libu-libong nanonood. May mga pustahan sa apps at pati sa bulungan, si Ricardo todo arte sa kamera, nagsha-shadow boxing, nagsasalita ng paninira, parang showman na nagbebenta ng sariling alamat. Samantalang si Marco, pumasok tahimik mula sa likod. Walang spotlight, walang hype, nakaitim na shorts lang, hand wraps at determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi siya naroon para sa paghihiganti, naroon siya para tapusin ang kasinungalingan. Ang ring ay ilang guhit lang ng tape sa sahig ng training area, pero kuryente ang hangin. Nasa sulok ni Marco si Rodriguez. Nasa tabi naman ni Ricardo si Brandon Collins. Lumapit si Sara Martinez, matatag ang boses habang ginampanan ng papel ng referee. 3 rounds, 3 minuto bawat isa. O hanggang may hindi na makapagpatuloy. Malinis ang laban. Touch gloves. Tumalon-talon si Ricardo sa mga paa, pilit nagpapakita ng kumpiyansa. Handa ka na ba, janitor? Bulong niya. Panahon na para maalala mo kung nasaan ka. Walang sinabi si Marco, tahimik siyang nakatayo, maayos ang paghinga, nakatitig kay Ricardo nang may nakakakilabot na kalmado. Tinapik niya ang gloves ng may respeto. Walang bell, tinig lang ni Sara, "Fight!" Sumugod agad si Ricardo na parang sabik matapos agad ang laban. Sunod-sunod ang wild haymakers, mabibigat na suntok na idinisenyo para patumbahin si Marco at gawing highlight reel. Pero wala ni isa ang tumama. Madaling iniwasan ni Marco ang unang swing. Ang ikalawa, lumampas habang yumuko siya. Ang ikatlo, isang malawak na overhand right, ay tuluyang mintis nang pumasok si Marco, halos kayang tapikin ang balikat ni Ricardo pero hindi niya ginawa. Mula sa sigawan, napalitan ng kalituhan ng crowd. Nasaan ang laban na inaasahan nila? Bakit hindi sumusuntok ang janitor? Iba ang kanilang nasaksihan, isang bagay na bihira. Buong unang round, hindi gumanti si Marco. Pinamintis lang niya lahat ng galaw ni Ricardo. Napakakinis ng bawat depensa, parang koreografiya. 3 suntok lang ang binitawan niya, matalim na jabs na bahagyang tumama sa mukha ni Ricardo, sapat para ipaalala, kaya kong tapusin ito kung gugustuhin ko. Bumalik si Ricardo sa kanyang sulok, basang-basa ng pawis, habol hininga, mas sugata ng kanyang pride kaysa katawan. Bakit hindi siya lumalaban? Hingal niyang tanong. Siguro, mahina ang sagot ni Brandon, dahil hindi niya kailangan. Nagsimula ang round 2 at nag-iba ang tono. Nagsimulang sumuntok si Marco, hindi pa bigla-bigla kundi kontrolado. Bawat suntok ay leksyon. Isang textbook jab cross ang nagpatingala kay Ricardo. Isang hook sa tadyang ang nagpabaluktot sa kanya at sumunod ang isang uppercut na nagpahagis sa kanyang mouthguard. Sumabog ang crowd, kinunan ng mga telepono ang bawat segundo habang ang lalaking akala ng lahat ay di matitinag ay winawasak ng taong ilang taon niyang ininsulto. Sa sulok ni Marco yumuko si Rodriguez. Hindi ito laban, mahinang bulong niya. Isang masterclass ito. Hindi na umabot ang round 3. Lumabas si Ricardo na parang desperado. Bawat suntok puno ng takot at pangamba. Wala ng technique, ubos na ang stamina, duguan ng ego.
At dumating ang huling sandali, sumugod si Ricardo gamit ang isang desperadong cross, ibinuhos ang lahat. Ngunit pumasok si Marco at sumagot ng kaliwang hook na napakalinis, napakatumpak, na parang tunog ng bat na humahampas ng prutas. Agad bumagsak si Ricardo. Walang malay, walang galaw, tahimik ang buong silid. 12 ng telepono ang nakatutok sa ring, kinukunan ang eksaktong sandali ng pagbabagong lahat. Lumuhod si Marco sa tabi niya, tinitingnan ng paghinga ang pulso. Kalmado, profesional, parang combat medic na minsan niyang ginamit sa mas delikadong lugar. Nang dumilat ang mga mata ni Ricardo, inalalayan siyang umupo ni Marco. Ayos ka lang? Mahina at taos-pusong tanong niya. Dahan-dahang tumango si Ricardo, tuliro at talunan, bugbog ang panga, ngunit mas wasak ang kanyang ego. At biglang sumabog ang crowd. Hiyawan, palakpakan, sigawan ng hindi makapaniwala. Alam nilang nakasaksi sila ng isang makasaysayang sandali. Makalipas ang ilang minuto, kumalat na ang mga video kung saan-saan. Nagsimulang mag-trend ang hashtag na #JusticeForMarco sa lahat ng platform. Mga trainer, fighters at personalidad sa sports ang nag-repost ng footage na may mga caption na pumupuri sa disiplina ni Marco, sa kanyang teknik at sa kanyang pagpipigil. Tinawag nila itong isa sa pinakamalinis na pagkatalo na ibinigay ng may kontrol. Hindi lang basta nasira ang reputasyon ni Ricardo, gumuho ito. 10 segundo ng laban ang bumura sa 3 taon ng pagpapakitang tao. Ngunit habang tinutulungan ni Marco ang dating ng api para makatayo, nagbibigay ng dignidad na kailanman ay hindi ibinigay sa kanya ni Ricardo. Hindi nila alam na doon palang nagsisimula ang tunay na laban. Kinabukasan, nagising si Ricardo Morales sa isang mundong nawala na. Kumalat ang knockout clip na parang apoy. TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, naroon ito. Ang #JusticeForMarco ay nag-trend sa buong mundo. Lampas 2 milyong views at patuloy na tumataas. Mga profesional na fighters at coaches ang nag-repost ng video na may caption na flawless technique at ganito dapat. Ngunit nagsisimula pa lang ang kahihiyan ni Ricardo. Ang una niyang tawag ay hindi sa trainer, kundi sa kanyang abogado, si Giovanni Ortega, isang mamahaling litigator na kilala sa pagbaliktad ng pagkatalo para gawing demanda. Kailangan kitang makita ngayon, utos ni Ricardo. Masakit pa rin ang panga mula sa kaliwang hook ni Marco. Maghahain ako ng kaso ng pananakit. Pagsapit ng Lunes, pinalabas ni Ricardo ang sarili mula sa pagiging talunang bully tungo sa inosenteng biktima ng walang dahilan na karahasan. Binuo ni Ortega ang kwento na inilalarawan si Marco bilang isang mapusok na empleyado na biglang sinaktan ng kanyang boss sa dapat ay isang simpleng training exercise. Natakot ang kliyente ko para sa kanyang buhay, sabi ni Ortega sa ABC affiliate ng Phoenix ng gabing iyon. Gumamit si Ginoong Rivas ng profesional na antas ng karahasan laban sa isang amateur trainer na tinutulungan lang siyang kontrolin ang galit niya. Isa itong malinaw na planadong pag-atake na itinago bilang isang laban. Alas 6 ng umaga kinabukasan, dumating ang mga pulis sa apartment ni Marco. Mula sa bintana ng kusina, nakita ni Elena ang 3 pulis na dinakip ang kanyang ama at dinala ito palayo. Nabiyak ang kanyang puso habang lumabas ang mga kapitbahay, nagbubulungan at nagvi-video gamit ang kanilang mga telepono. Eksakto ang plano ni Ricardo, gumana ang kanyang media offensive. Lumabas siya sa mga morning show, balot ang panga ng dramatikong benda, malumanay na nagsasalita tungkol sa trauma na dinanas niya at ang patuloy niyang takot sa karahasan mula sa taong sinasabi niyang minentor niya. Binigyan ko si Marco Rivas ng trabaho nung wala nang gustong kumuha sa kanya, sabi ni Ricardo sa anchor ng Channel 12. Sinubukan kong bigyan siya ng gabay, ng istruktura, ng kinabukasan. At ito ang kapalit isang agresyon na halos pumatay sa akin. Surgical ang pagkaka-edit ng kwento ni Ricardo.
Ipinakita sa security footage ang knockout punch ni Marco. Pero lahat ng nauna rito, ang 3 taon ng panliligalig, ang planadong panghihiya, ang mga pang-uuyam mismo ni Ricardo, lahat yon ay nawala. Pinalakas pa ng social media algorithms ang bersyon ni Ricardo at marami ang agad naniwala. Unti-unting nagbago ang sentimiento ng publiko. Napuno ang mga lokal na Facebook groups ng mga post tungkol sa mga marahas na kriminal at mapanganib na tao na hindi raw dapat kabilang sa sibilisadong lipunan. Ang orihinal na hashtag #Justice for Marco ay nilunod ng #Justice for Ricardo na humihingi ng agarang pag-aresto kay Marco. Si Marco nakakuha ng abogadang si Daniela Esquivel, isang pagod na public defender na may hawak na 47 kaso sabay-sabay. Sa kanilang maikling 15 minutong meeting, binasa niya ang mga reklamo ni Ricardo at lalo lang siyang napakunot ang noo. Mr. Rivas, sabi niya, mabigat ang boses, kinasuhan ka ng felony assault, pinalala pa bilang workplace violence. Nakasaad sa medical records ni Mr. Morales ang sintomas ng posibleng concussion. Humihingi ang kanyang abogado ng higit sa $200,000 bilang danyos para sa nawawalang kita, trauma at gastusing medikal. Sa hallway ng korte, nakaupo si Elena na magkahigpit ang pagkakakapit ng mga kamay. Pinapanood si Ricardo na nakangiti para sa mga kamera sa labas. Ang nasugatang panga ay hindi hadlang para magbigay siya ng panayam tungkol sa kanyang mahabang daan tungo sa paggaling at sa kanyang takot sa ganti. Naghain si Ortega ng mga mosyon para harangin ang viral video na magamit sa korte. Iginiit na ito raw ay kinunan ng walang pahintulot at makakaimpluwensya sa mga jurors. Pinilit niyang magdala ng mga character witnesses na papabor kay Ricardo at ipininta si Marco bilang isang mapanganib na profesional na sinadyang itinago ang kanyang kakayahan. Samantala, naipit si Sara Martinez. Nasa kanya ang lahat, mga reklamo, security footage, detalyadong tala ng pang-aabuso ni Ricardo, pati mga recording ng pagyayabang niya tungkol sa plano niyang sirain si Marco. Ngunit takot ang mga may-ari ng gym sa demanda. Kapag tumestigo ka laban kay Ricardo, tapos ka na, babala ni Carlos De Santis, pangunahing investor ng Iron Forge. Hindi pwedeng sirain ng empleyado ang trainer namin, hindi sa publiko, hindi para sa personal na dahilan. Habang lumalakas ang kwento ng pagiging biktima ni Ricardo, sumabog ang kanyang social media following. Ipinakita siya bilang masipag na Amerikano na inatake ng isang mapanganib na kriminal. Umabot ng $50,000 ang kanyang GoFundMe para sa gastos sa paggaling sa loob lang ng 1 linggo. Ngunit dumating ang pagbabaligtad mula sa hindi inaasahang lugar. Si Elena, wasak ang loob sa panunood ng pagkakaladkad sa pangalan ng kanyang ama, ay nagbukas ng sarili niyang TikTok account. Ang una niyang video ay simple ngunit matindi ang dating. Ang tatay ko ang pinakamabait na taong kilala ko, sabi niya habang umiiyak. Nagtatrabaho siya ng night shift para maglinis ng gym na yon para mabili ang mga gamit ko sa eskwela at mabayaran ang gastusin ng nanay ko bago siya namatay. Araw-araw siyang pinapahiya ni Ricardo Morales sa loob ng 3 taon dahil inisip niyang ang pagiging janitor ay ibig sabihin invisible ka, walang lumaban para sa kanya. Naging viral ang mga video ni Elena. Sa loob ng ilang araw, umabot siya ng 3 milyong views. Ipinakita niya ang mga tropeyo ni Marco mula sa Golden Gloves, ang kanyang mga medalya mula sa militar, mga larawan habang nagbo-volunteer siya sa youth boxing programs bago siya mapilitang magtrabaho bilang janitor dahil sa hirap ng buhay. Ibinigay niya sa internet ang hindi kayang burahin ni Ricardo, ang pagkatao ng kanyang ama, ngunit patuloy ang pag-ikot ng makina ng batas kay Ricardo. Inilarawan ng prosekusyon si Marco bilang isang bomba na naghihintay sumabog, isang trained killer na itinago ang kanyang marahas na kakayahan mula sa kanyang amo. Iginiit nila na dahil sa kanyang background sa militar at boxing,
mas mataas ang responsibilidad niyang kontrolin ang sarili, gaano man siya udyukan. Ang kwentong nagsimula bilang isang viral na knockout ay nagiging mas madilim, isang laban tungkol sa katotohanan, sa narrative at sa kaligtasan. Hindi biktima si Ginoong Rivas dito. Mariing pahayag ng prosecutor na si Deborah Carter sa pretrial hearing. Isa siyang adulto na may malawak na combat training na pinili ang paggamit ng puwersang halos makamatay laban sa isang amateur athlete sa dapat sana'y payapang sitwasyon sa trabaho. Hati ang korte. Sa isang panig, nakaupo ang mga taga-suporta ni Ricardo, suot ang mga t-shirt na may Justice for Ricardo at may dalang mga placard tungkol sa workplace safety. Sa kabila, naroon ang mga kakampi ni Marco, pinatibay ng viral campaign ni Elena at ng muling pagsiklab ng kilusang #JusticeForMarco. Tahimik na nakaupo si Coach Rodriguez sa likod, mabigat ang telepono sa kanyang bulsa, teleponong may laman na ebidensyang kayang magpalaya kay Marco, ngunit maaari ring wasakin ang buhay ni Rodriguez kung gaganti ang Iron Forge Academy. Maraming beses na niyang palihim na naitala ang panghaharas ni Ricardo, mga audio ng pangiinsulto, pagbabanta at plano nitong itulak si Marco hanggang sa bumigay. Ngunit habang pinapanood niya si Marco na nakaharap sa 5 taon sa kulungan para lamang sa pagtatanggol sa sarili matapos ang 3 taong pagdurusa, napagtanto niyang may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa seguridad ng trabaho. Kinagabihan, ginawa ni Rodriguez ang kanyang desisyon. In-upload niya ang 17 minutong audio recordings sa isang pribadong YouTube channel at ipinadala ang link kay Elena na may iisang linya. Mabuting tao ang ama mo, nararapat siyang makakuha ng hustisya. Nang pinindot ni Elena ang play, nanginig ang kanyang mga kamay. Narinig niya ang tinig ni Ricardo, nangaalipusta, nagbabanta, ginagamit ang trabaho at pinagmulan ng kanyang ama bilang insulto. Hayagang ipinapahayag ang plano niyang paalisin o itulak si Marco na gumawa ng isang bagay na tanga. Pagsapit ng umaga, viral na ang mga recording. Muling sumiklab ang #JusticeForMarco nang may matinding puwersa at imposibleng itanggi na ngayon ang buong konteksto ng pang-aabuso ni Ricardo. Ngunit hindi pa tapos si Ricardo Morales. Naitulak siya sa sulok, gumuho ang reputasyon, bumagsak ang kaso. Kaya inihanda niya ang kanyang huling, pinakadelikadong hakbang. Sa umaga ng paglilitis ni Marco Rivas, punong-puno ng tensyon ng Maricopa County Courthouse. Nakahilera ang mga media vans sa kalsada. Nakatayo ang mga nagpoprotesta mula sa magkabilang panig, may dalang placard. Nakaalerto ang mga gwardiya habang dumarami ang tao. 3 linggo matapos maging publiko ang audio recordings ni Rodriguez, naging pambansang usapin na ang kaso. Nakaupo si Ricardo Morales sa mesa ng prosekusyon, parang balat na lang ng dating sarili niya. Wala na ang mayabang na gym owner na 3 taon siyang nang-api. Ang natira ay isang taong gumuho ang imperyo. Mula 200,000, bumagsak ang kanyang social media followers sa 30,000 sa loob lang ng ilang araw. Umatras ang mga sponsors. Unti-unting nawawala ang mga miyembro ng Iron Forge Academy. Gayunpaman, nanatiling kumpiyansa si Giovanni Ortega. Sa kabila ng mapanirang recordings, mayroon pa siyang isang malakas na sandata, ang mismong batas. Mga ginoo at ginang ng hurado, panimula ni Ortega, hindi ito tungkol sa mga di pagkakaunawaan sa trabaho o sa mga nasaktang damdamin. Ito ay tungkol sa isang sinanay na mandirigma na gumamit ng halos nakamamatay na puwersa laban sa isang amateur na walang dalang panganib. Ipininta niya si Ricardo bilang tunay na biktima, isang taong gumuho ang pinaghirapang buhay dahil sa isang marahas na sandali na pwedeng magdulot ng kamatayan o permanenteng pinsala sa utak. Paulit-ulit niyang tinutukan ang background ni Marco sa militar at boxing, inakusahan siyang sinadyang itago ang kanyang mapanganib na kakayahan mula sa kanyang amo.
Iginiit ni Ortega na malayo si Ginoong Rivas sa pagiging simpleng janitor. Binanggit niya na si Marco ay sinanay na Golden Gloves boxer at guro ng military hand-to-hand combat. Isang taong lubos na nakakaunawa sa bigat ng kanyang mga kilos. Ayon sa batas, aniya ang isang taong may advanced combat skills ay may mas mataas na antas ng pananagutan. Samantala, nagbago si Daniela Esquivel, abogada ni Marco, mula nang maging malawak na usapin online ang kaso. Dahil sa tulong ng mga kilalang civil rights attorneys na nag-alok ng serbisyo ng libre, nagkaroon siya ng access sa mga legal resources na dati wala siya. Ngunit malalaking hamon pa rin ang kanyang hinaharap dahil sa mahigpit na batas ng Arizona tungkol sa assault. Dramatiko at maingat ang oras ni Ricardo sa witness stand. Naka-neck brace siya, tila may natitirang pinsala at nagsalita ng kontrolado, tila taus-puso, tungkol sa trauma at sa takot na aniyay patuloy niyang nararanasan. Akala ko mamamatay ako, sabi ni Ricardo, bahagyang nanginginig ang tinig upang magmukhang totoo. Inilarawan niya ang insidente bilang biglang pagbago ng lahat. Isang minuto, parang friendly match lang, sabi niya. At sa susunod, nasa sahig na ako, walang malay. Ipinahayag niyang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang panaginip ang suntok na iyon. Sa tulong ni Ortega, maalalahanin niyang ikinuwento ang mga detalye na ginawang mukha siyang mentor na sinubukang ilihis ang galit ni Marco tungo sa mabuting bagay. Ipinilit ni Ricardo na si Marco ang nag-umpisa ng gulo. Ipininta ang pangyayari bilang bigla at walang dahilan na atake sa gitna ng isang simpleng training session. Ngunit matindi ang cross-examination. Linggong inihanda ito ni Esquivel. Dala ang mga audio recordings mula kay Coach Rodriguez at mga pahayag mula sa ilang saksi. Mr. Morales, matapang na sabi ni Esquivel, noong Marso 15, sinabi mo kay Coach Rodriguez at babanggitin ko mismo, I'm going to break that man down until he quits or does something stupid. Naalala mo bang sinabi mo ito? Nag-atubili si Ricardo, hindi ko maalala ang eksaktong pag-uusap na yon. Tinawag mong cleaner si Ginoong Rivas ng paulit-ulit sa loob ng 3 taon, hindi ba? Maaring gumamit ako ng kaswal na salita, pabulong niyang tugon. Kaswal? Tumataas ang boses ni Esquivel. Mayroon kaming 17 magkakaibang recording ng mga insulto at pagbabanta mo laban kay Ginoong Rivas. Seryoso ka bang tinatawag mong kaswal iyon? Namula ang mukha ni Ricardo. Unti-unting gumuho ang kanyang imahe bilang biktima. Hindi ko kailanman inisip na maging racist yon, nauutal niyang sabi. Ikaw ang sinadyang nagpatumba ng timba ng panlinis niya, hindi ba? Aksidente iyon, giit niya. Sinadya mong mag-schedule ng emergency cleaning sa pinakaabala na oras para lang ipahiya siya. Kailangan kong malinis ang lugar, depensa ni Ricardo. Ipinost mo ang video niya online, tinutukso siya sa captions. Ipinapakita ko lang na may mga taong hindi alam ang kanilang limitasyon, mariing sagot ni Ricardo, nagtatanggol sa sarili. Natahimik ang buong korte. Sa hindi niya bantay na sagot, nalantad ang tunay na pagkatao ni Ricardo. At dumating ang testimonya ni Sara Martinez at iyon ang nagpabagsak. Sa kabila ng presyon mula sa mga may-ari ng gym, pinili ni Sara na sabihin ang katotohanan tungkol sa matagal na kampanya ng pang-aapi ni Ricardo. Ang kanyang detalyadong mga tala ay nagpakita ng malinaw na larawan ng tuloy-tuloy na pangaharas na humantong sa marahas na insidente. 7 beses akong nag-file ng opisyal na reklamo tungkol sa pagtrato ni Ginoong Morales kay Marco Rivas, sabi niya sa witness stand. Sa bawat pagkakataon, sinabihan akong ayusin na lang ng tahimik. Direkta niyang sinabi sa akin na gusto niyang mawala si Marco at mag-iisip siya ng paraan para tanggalin ito. Kasunod si Coach Rodriguez at iyon ang huling ayaw ng prosekusyon. Sa 30 taong karanasan at mataas na respeto, hindi matitinag ang kanyang kredibilidad at may dala siyang mga recording.
3 taon na tuloy-tuloy na inaalipusta ni Ricardo Morales si Marco Rivas, diretsong pahayag ni Rodriguez. Gumamit siya ng mga insultong mapanlait, mga pagbabanta at psikolohikal na taktika para udyukan ito. Hindi lang ito simpleng alitan sa trabaho. Isa itong maingat na planong pagwasak sa isang tao. Dumating ang emosyonal na punto ng si Marco mismo ang tumestigo. Sa kanyang mahinahon at matibay na boses, ikinuwento niya ang mga taong tiniis niya ang pang-aapi. Tuluyan nang nagkadurog ang imahe ni Ricardo bilang biktima. Ikinuwento ni Marco kung paanong tahimik niyang nililinis ang mga kalat na sinadya ni Ricardo, kung paano siya kumuha ng dagdag na shift para lang maiwasan ito, at kung paano umiyak si Elena nang makita ang mapahiya siyang video online. 3 taon akong nagtimpi dahil kailangan ni Elena na manatili ako sa trabahong ito, mahina niyang sabi. Tinanggap kong tawagin niya akong janitor dahil kailangan ni Elena ng damit sa eskwela. Nilinis ko ang kalat niya dahil kailangan niyang kumain. Tiniis ko lahat dahil kailangan niya ang kanyang ama, at doon tuluyang pumutok si Ricardo. Ang taong bumuo ng kanyang pagkatao sa kontrol at kapangyarihan ay hindi kinaya na makita ang taong pinipilit niyang wasakin ay nagpapakita ng lakas at dangal. Kalokohan yan, sigaw ni Ricardo tumayo. Gusto mo talaga ang laban, gustong-gusto mong ipagyabang ang mga kakayahan mo. Sinadya mong palabasin akong mahina, nagkagulo sa korte. Malakas na pinapalo ni Judge Patricia Herrera ang kanyang gavel, sumisigaw ng kaayusan habang patuloy na nagsisisigaw si Ricardo. Binigyan kita ng trabaho, tinulungan kitang magkapag-ayos ng buhay. At sinubukan mong patayin ako sa harap ng lahat. Sinubukan siyang pakalmahin ni Ortega pero wala ng kontrol kay Ricardo. Sumabog ang mga taong pinigil niya sa loob ng maraming taon. Puno ng pait at panghuhusga, sinira ang natitirang simpatiya ng hurado. Kayong mga janitor, lagi niyong iniisip na may utang ang mundo sa inyo. Akala mo makakakuha ka ng respeto sa pamamagitan ng pananakot, mariing tugon ng prosecutor. Ngayon tingnan mo kung saan ka dinala, nakaharap sa seryosong felony charges. Sira na ang lahat para kay Ricardo. Sa harap ng punong korte, lubos nang naipakita ni Ricardo Morales ang kanyang tunay na pagkatao. Lahat ng sinabi ni Marco at ng kanyang mga kakampi ay malinaw nang nakumpirma. Habang dinadala palabas ng mga gwardya ang patuloy na nagsisisigaw na si Ricardo, nanatiling nakaupo si Marco sa mesa ng depensa, kalmado at maayos. Sa kabila ng lahat ng kanyang tiniis, hawak pa rin niya ang kanyang dignidad. Kailangan lang ng hurado ng 47 minuto para makarating sa desisyon. Tumayo ang jury foreman at binasa ang hatol. Sa kasong felony assault, hinahatulan naming ang akusado, si Marco Rivas, na walang sala. Sumabog ang korte, bumuhos ang luha ni Elena Rivas habang napahagulgol siya at pumuno ng hiyawan ang silid mula sa mga taga-suporta. Parang tinamaan muli si Ricardo Morales, bumagsak pasulong habang tuluyang gumuho ang huling pag-asa niya. At dumating ang huling pahayag ni Judge Herrera. Inaatasan si Ginoong Morales na bayaran si Ginoong Rivas ng 75,000 dolyar bilang danyos para sa gastusing legal na walang kita at pinsalang emosyonal. Nanlumo ang mukha ni Ricardo. Ang mamahaling abogado na inupahan niya ay nagdulot lang sa kanya ng mas malaking gastos kaysa sa kinita ni Marco sa nakaraang 3 taon. Ilang oras lang ang lumipas, inanunsyo ng Arizona Athletic Commission na bubuksan nito ang investigasyon sa kredensyal ni Ricardo bilang trainer. Agad na nagkaroon ng epekto ang mga viral recordings.
Pagkalipas ng 2 linggo, idineklara ng komisyon na permanente nang ipinagbabawal kay Ricardo Morales ang pagpapatakbo o pakikilahok sa anumang pasilidad ng combat sports training sa estado. Mabilis na kumilos ang mga may-ari ng Iron Forge Academy at tuluyang pinutol ang lahat ng ugnayan sa kanilang dating head coach. Naglahong parang bula ang mga sponsorship ni Ricardo na dating umaabot sa higit $100,000 kada taon. Bumagsak ang kanyang online following habang mas marami ang nakakaalam ng buong lawak ng kanyang pang-aabuso. Samantala, nagsimulang makatanggap si Marco ng mga alok mula sa mga kilalang gym. Nag-aalok sa kanya ng posisyon bilang head trainer na may sahod na mas mataas ng maraming ulit kaysa sa dati niyang kita bilang janitor. Ngunit tinanggihan ni Marco ang lahat ng iyon. Sa halip, ginamit niya ang settlement mula sa korte at mga donasyon mula sa crowdfunding campaign para magsimula ng sarili niyang proyekto, Second Chance Defense Academy, isang martial arts center na nakatuon sa komunidad at accessibility. Gumamit ito ng sliding payment scale upang maging abot kaya para sa lahat. Karapatan ng bawat isa ang matutong ipagtanggol ang sarili, sabi ni Marco sa isang lokal na reporter. Pero higit pa roon, karapatan ng lahat ang respeto. Hindi lamang pisikal na self-defense ang itinuturo sa akademya, kundi pati ang conflict resolution at ang tinawag ni Marco na warrior ethics. Madalas niyang sabihin sa mga estudyante na ang tunay na lakas ay nasa paggamit ng kakayahan upang protektahan ang iba, hindi upang kontrolin sila. Si Elena, na naghahanda ng pumasok sa Arizona State University sa pamamagitan ng scholarship, ang naging social media manager ng akademya. Ang mga video niya ng kanyang ama habang nagtuturo ng self-defense na laging binibigyang diin ng respeto at kontrol ay mabilis na sumikat online. Si Coach Rodriguez naman ay sumama kay Marco bilang full-time business partner. Isa sa mga unang nag-enroll ay si Brandon Collins na minsang naging star pupil ni Ricardo. Sa ilalim ng mapagpasensya at magalang na pagtuturo ni Marco, doon lang siya tunay na natuto ng tama. Samantala, patuloy na bumabagsak si Ricardo dahil wala ng trabaho sa Phoenix fitness industry, na pilitang pumasok siya sa minimum wage job sa isang chain gym sa Nevada. 3 sa kanyang dating katrabaho ang nagsampa ng demanda laban sa kanya gamit ang mga recording ni Rodriguez bilang suporta. Patuloy na lumubo ang gastos sa legal. Samantala, nagbago ang hashtag na hashtag Justice for Marco at naging hashtag Second Chance Defense na nagpasimula ng malakas na pagbabago sa mundo ng martial arts, palayo sa toxic masculinity at patungo sa kulturang nakaugat sa dangal, inclusivity at personal na pananagutan. Dumagsa ang mga profesional na fighters sa akademya ni Marco, sabik na mag-ensayo kasama ang taong naging simbolo ng lakas, integridad at tunay na disiplina. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang Second Chance Defense Academy ay higit pa sa isang matagumpay na paaralan. Isa na itong pambansang kilusan. Ipinakita nito sa mundo na ang tunay na mandirigma ay hindi gumagamit ng kapangyarihan para durugin ng iba, kundi para itaas sila. Ang pinakamalupit na parusa kay Ricardo Morales ay hindi legal o pinansyal. Ito ay ang mapanood si Marco na naging lahat ng bagay na kailanman ay inarte lang ni Ricardo. Respetado, matagumpay, hinahangaan ng mga taong tunay na may halaga. 1 taon matapos ang suntok na nagbago ng lahat, nakatayo si Marco ng buong pagmamalaki sa gitna ng sarili niyang akademya. Pinanood niya si Sofia, isang 12 taong gulang, habang nagsasanay ng defense moves na balang araw ay maaaring magligtas sa kanya mula sa uri ng kalupitan na minsang muntik ng bumagsak kay Marco. Ang Second Chance Defense Academy ay naging higit pa sa kanyang pinangarap. Ngayon, nakakalat ito sa 6,000 square feet sa downtown Phoenix, puno ng sigla sa loob ng 18 oras bawat araw.
Ang mga bata ay natutong lumaban sa mga bully. Ang mga nakatatanda ay nagsasanay ng praktikal na depensa. Ang mga dating miyembro ng gang ay nagsasanay kasama ang mga nanay mula sa suburb. Lahat, anuman ang pinagmulan, ay nagkakaisa sa mensahe ni Marco. Ang respeto at dignidad ay nakukuha sa pamamagitan ng karakter, hindi sa takot. Lumampas pa sa Arizona ang epekto ng akademya. Higit sa 300 gym sa North America ang nagpatupad ng mga patakaran ni Marco, mandatory policies laban sa harassment, character-based teaching at zero tolerance para sa diskriminasyon. Maging ang International Mixed Martial Arts Federation ay lumikha ng taunang parangal sa kanyang pangalan upang igalang ang mga instruktor na nagpapakita ng warrior ethics sa kanilang komunidad. Nagtapos si Elena sa Arizona State na may honors. Ang kanyang sociology thesis, From Janitor to Hero, How Social Media Amplifies Justice Movements, ay naging required reading sa maraming universidad. Tinanggap siya sa Harvard Law School upang mag-focus sa workplace discrimination. Sa kanyang viral TEDx talk, ibinahagi ni Elena ang natutunan niya. Itinuro sa akin ng tatay ko na ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa panalo sa laban. Tungkol ito sa paninindigan, kahit na may kapalit na lahat. Samantala, ang pangalan ni Ricardo Morales ay naging isang babalang kwento ginagamit sa mga business ethics classes bilang halimbawa kung paano nakakasira ang kapangyarihan at kung paano humahantong sa pagbagsak ang kayabangan. Sa edad na 37, natagpuan ni Ricardo ang sarili na nagtatrabaho sa isang maliit na fitness center sa isang tahimik na bayan sa rural Montana. Nawala na sa kanya ang lahat, ang kanyang bahay, ang kanyang online following at higit sa lahat ang kanyang pagkakakilanlan. Sa bawat tangka niyang ayusin ang reputasyon, agad siyang hinaharap ng mga paalala sa pang-aabusong minsan niyang ipinagmamalaki. Hindi na niya mababago ang kasaysayan, ngunit ang pagbagsak ni Ricardo ay nagsilbing mas mataas na layunin. Ipinakita nito na ang mga taong inaabuso ang kapangyarihan ay maaaring managot. Kung ang mga nasaktan ay may tapang magsalita at kung ang mga komunidad ay pipili ng hustisya kaysa katahimikan. Ang dokumentaryong Second Chance, The Marco Rivas Story ay unang ipinalabas sa Sundance Film Festival, nakatanggap ng papuri para sa matapat na paglalarawan ng workplace racism at sa papel ng social media sa paghahanap ng hustisya. Kinuha ng Netflix ang karapatan at naabot ng paglalakbay ni Marco ang higit sa 40 milyong tao sa buong mundo. Regular na bumibisita ang mga profesional na mixed martial artists upang magsanay kay Marco sa kanyang akademya. Nahihikayat sila hindi lang dahil sa kanyang perpektong teknik, kundi dahil din sa mas malalim at mapanlikhang pananaw niya sa martial arts. Mismong dating UFC champion na si Daniel Cormier ang nagsabi sa isang podcast na umabot sa higit 3 milyong tagapakinig na si Marco ang pinakamahalagang guro ng martial arts sa Amerika sa ngayon. Ang scholarship fund ng akademya na suportado ng buo ng mga donasyon mula sa komunidad ng Second Chance Defense ay nagbibigay taon-taon ng libreng training sa mahigit 400 estudyante mula sa pamilyang mababa ang kita. Simple ang pilosopiya ni Marco sa pagtuturo. Naniniwala siya na karapatan ng lahat na magkaroon ng kakayahang ipagtanggol ang sarili at ang karunungang malaman kung kailan dapat gamitin ang kakayahang iyon. Si Coach Rodriguez, na ngayon nasa 60 na, ang naging lead instructor ng akademya. Inilaan naman ni Marco ang kanyang oras sa pagpapalawak ng anti-bullying education programs sa mga pampublikong paaralan. Adopted na ng 17 school districts ang kanilang curriculum at iniulat ng mga paaralan ang average na pagbaba ng 60% sa mga insidente ng bullying. Si Brandon Collins, na dating problemadong estudyante ni Ricardo Morales, ay naging isang sumisikat na bituin sa profesional na laban. Dahil sa maingat na pagtuturo at values-based training ni Marco, nagtapos siyang undefeated sa kanyang amateur career
at nagsimula ng malakas bilang profesional na fighter. Sa social media, madalas ipagpasalamat ni Brandon kay Marco at sa Second Chance Defense Academy ang kanyang paglago, hindi lang bilang mandirigma kundi bilang tao. Napuno ng mga sulat kamay na liham ang mga dingding ng akademya mula sa mga estudyanteng na bago ang buhay. May mga survivor ng bullying na nagsabing natagpuan nila ang tapang at kumpiyansa. May mga magulang na nagsalaysay kung paano naging tagapagtanggol ang kanilang mga anak, tumatangging manood lang habang may inaapi. Si Sara Martinez, ang dating empleyado ng gym na matapang na tumestigo sa kabila ng matinding presyon mula sa kanyang kumpanya, ay ngayon nagsisilbing business manager ng akademya. Ang pagpili niya ng hustisya kaysa sa seguridad sa trabaho ay nagkawala sa kanya ng sahod mula sa Iron Forge. Pero nagbigay naman ng mas mahalagang bagay, ang kaalamang nakatulong siyang iligtas ang isang tao. Nanatiling pareho ang umaga ni Marco. Dumarating pa rin siya ng maaga, nagwawalis at inihahanda ang lugar gaya ng nakasanayan niya. Ngunit ngayon, nililinis na niya ang pasilidad na siya mismo ang nagmamay-ari. Isang lugar na itinayo sa mga halagang hindi niya kailanman isusuko. Ang punching bag na minsang naglantad ng kanyang sikreto ay nakasabit na ngayon sa isang espesyal na lugar ng karangalan sa akademya. May nakapaskil na plaque sa ilalim nito na nagsasabing minsan ang pinakamapanganib na tao sa isang silid ay ang hindi mo inaasahan. Kung naantig ka ng kwentong ito, ibahagi mo ito sa isang taong nangangailangan ng paalala. Hindi nananalo ang mga bully kapag ang mabubuting tao ay pinipiling maging matapang kaysa manahimik. Mag-subscribe para makinig ng mas marami pang kwento na nagpapatunay kung paano kayang magdala ng hustisya ang karaniwang tao kapag tumanggi silang manahimik sa harap ng mali. At huwag kalimutan, ang tunay na mandirigma ay hindi lumilikha ng mga biktima. Nagpapalago sila ng mga bagong mandirigma. Sa pangunahing dingding ng akademya, nakapaskil ang sariling sulat kamay na mission statement ni Marco, nakaguhit sa maganda at maayos na sulat. Itinuturo namin sa mga tao ang pakikipaglaban para hindi na nila kailangang makipaglaban. Nagtatayo kami ng lakas upang maprotektahan ng aming mga estudyante ang mahihina. Ibinibigay namin ang respeto upang ito'y aming makamit. Ito ang daan ng mandirigma. Habang pumapasok ang liwanag ng araw sa malalaking bintana, lumilikha ng mga anino sa ibabaw ng mats kung saan ang mga taong minsang pinaghiwalay ng galit ay ngayoy nagsasanay ng magkasama. Nakatayo si Marco nakamasid. Dati, isa lang siyang janitor na walang tinig. Ngayon, isa na siyang guro na may layunin. May mga tagumpay na napakahalaga, sulit hintayin kahit dekada. Kaya itanong mo sa iyong sarili, anong nakatagong lakas ang handa mo nang ipakita sa mundo? Bilisan mo! Sigaw ni Ricardo Morales habang